Purihin po muna natin ang ating dakilang Ama na mapagmahal sa lahat. O kaya po ako ay nandito sa inyong harapan ngayon. Hindi pa po sana ako sa palagay ko po ay hindi pa po ako dapat na magsalita ngayon sa inyo sapagkat ako po ay may karamdaman pa. Buka po sa wheelchair. Subalit, tuwing naalala ko ang Panginoon sa akin, ang aming po ay kahit saan kami dalhin ng Panginoon ay sasama kami at susundin namin ng Panginoon. Kung kaya nga, sa loob ng 20 years na aking pong paglilibot sa iba-ibang relihiyon, na halos lahat ng relihiyon po ay napasok ko na po yata. Subalit, ang kalahati nun, mahigit kalahati ng buhay ko ay dito po sa Seventh-day Adventist na Tagang. At hanggang ngayon ay isa pa po akong Adventist na nananatili ang pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, una pinasalamatan ko po kayo. Salamat sa Panginoon at salamat po sa inyong lahat dito na nagkaisa. Natulungan ako nung ako ay madala sa ospital. 1 taon na po kayo nang nakararaan, mahigit 1 taon na. Naramdaman ko po ang inyong pagmamahal sa akin. Hindi ko nakakalimutan kayo na paalala. Wala pong araw ng Sabado na hindi ko naalala nang ako'y nasa ospital. Wala po talaga. Lagi pong natatandaan ng mga araw. Ang sabi nga po ng aking asawa ay natatandaan ko mga araw ng Sabat. Subalit, parang hindi ko natatandaan ang aking pangalan dahil nasa ospital ako. At marami na po akong nakakalimutan kaya pinapaalala sa akin ng aking mahal na asawa nung siya umuwi galing sa abroad na una tuwing araw-araw tinatanong ako ano ang pangalan ko. Pagkatapos ay natanong ako kung anong araw na ngayon. Anong una po ay hirap na hirap po akong maging pagsasalita. Hindi po ako makatagal ng mga ilang words lang na akong sasabihin ay parang pagod na po ako. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos na binigyan pa po ako ng pangalawang buhay upang maglingkod sa Kanya. Nung nagpapagaling po ako, nakita ko yung aking karamdaman na matatagalan pa bago gumaling. Ay nasabi ko sa aking sarili na mukhang matagal-tagal na taon pa bago tayo magkita-kita, mga kapatid. Nararamdaman ko rin po roon kahit na ako'y nakahiga at nag-aantay ng oras ay nararamdaman kong napakabilis din ang panahon sa aking pagbibilang ng mga araw. At ito nga po, nakapagsimba ako, hindi ko akalain na makakapagpasimba pa ako na ganito ang aking kalagayan. Akala ko ay paggaling ko na sa tayo magkikita-kita pag ako ay nakalakad na. Subalit, pinagkaloob ng Panginoon na sa kanyang kabutihan tayo ay magkita-kita, mga kapatid. Pinasalamatan ko sa Panginoon niyan sapagkat
binibigyan naman niya kami ng pagpapala. Noong una, hindi po ako makalabas kung hindi naka-wheelchair. Ngayon po ay binigyan naman ako ng Panginoon ng mas sakyan, kaya wala na akong katwiran para hindi makapagsimba. Kaya salamat po kay Brother Joel na tinuruang magmaneho yung aking anak. Kalooban na po ng Panginoon, magkita tayo ngayon. Kaya nung ako po, mga kapatid, ay kinausap ni Brother Bobby na magsalita. Gusto ko pa sanang tumanggi na sabihin sa akin, hindi pa ako handa sapagkat hindi pa ako matatayo sa pulpito. Pero hindi ko masabi-sabi yun kay Brother Bobby. Basta ang nasagot ko na lang, ako ay tumango at parang tiniyak ko sa kanya na ako ay makapagsasalita. Isang buwan pa bago ako magsalita, ay sinabihan na ako ni Brother Bobby at ngayon nga, eto, magkakasama tayo mga kapatid na magpagamit sa Panginoon. Ayun po ang aking napakasayang mga sandali. Pakilipat po. Isa pa po. Ang ating pong talatang babasahin ngayon ay sa ikalawang mga hari, talatang 6, 24 hanggang 33. Pero masyado po itong mahaba, kayo na lamang po ang magbasa niya. Isa-summarize ko na lang po ang kwento, mga kapatid. Ito po ay kasaysayan ng ating propetang si Eliseo. Si Eliseo po ay dakilang anak ng Diyos, isang propeta na bawat hilingin sa Panginoon ay pinagkakaloob ng Diyos sa Kanya. Kaya nga, nung ang hari ng Israel, magkaaway po kasi noon ang Syria at ang Israel. Kaya po, sa kanilang pag-aaway, lagi naman pong, kumbaga po ay underdog itong Israel sa Syria sapagkat mas marami ang mga mandirigma ng Syria kaysa sa Israel. Dinidigma sila ng Syria kung kaya humihingi sila ng tulong palagi sa mga kalapit nilang mga kaalyadong bansa. Subalit kung sasalakay ang Syria sa Israel, natutunugan naman kung anong pinagmitingan ng hari ng Syria, ay natutunugan naman yung propeta Eliseo. At ito ay sinasabi niya sa hari, na ang hari ay aabangan doon sa kanyang paglabas-labas. Kung kaya, sabi, alam natin dito daraan ng hari ng Israel, pero bakit parang merong nagsasabi sa kanya, hindi kaya may traitor sa atin, sabi ng hari ng Syria, na nagsasabi sa hari ng Israel na ang ating mga plano ay ganito at ganito. Kung kaya nakakaligtas ang hari ng Israel. At may nakapagsabi sa hari ng Syria, wala kaming nakikitang nagtatraidor sa atin, kundi ang balita ay ang propeta Eliseo na kung ano ang pinaplano natin ay pinaparating sa kanya ng kanyang Diyos at pinapaalam din niya sa hari upang hindi natin magapi ang hari ng Israel. Kung kaya nga mga kapatid, nagalit itong hari ng Syria kay propeta Eliseo. At pagkatapos ay nagpadala siya ng malaking hukbo kay Eliseo. Napakalaking hukbo upang
sabi niya, kunin si Eliseo at dalhin sa akin. Siguro ay papatayin niya si Propeta Eliseo. Kung kaya nga, kinaumagahan ng magising ang kasamang binata ni Eliseo. Nakita niya na nakukupkub na sila ng mga taga-Syria. Kung kaya ang sabi ng binata ay nataranta at nagsabi kay Eliseo, tayo ay wala nang kawala sa hari ng Syria. Pero sinabi ni Eliseo at nanalangin sa Diyos, pakita mo sa binatang ito ang isang himala ng Panginoon. At namulat ang mata ng binata at nakita niya na mga karong apoy at maraming mga anghel ng Diyos na nasa tapat nila na hindi kayang gapiin si Eliseo. At bigla ay nanalangin si Eliseo na bulagin ang mga kawal ng Syria. Pagkatapos ay nung mabulag na lahat, hindi na malaman kung saan pupunta, ay dinala ni Eliseo ang mga kawal doon sa hari ng Israel. Nagulat ang hari ng Israel. At ang sabi, papatayin ko bang lahat itong mga kawal ng Syria ngayon? At nang magbulat ang mga mata ng mga kawal ng Syria, ay nasa gitna na sila ng kaharian ng Israel. At kayang-kaya na silang patayin doon. Ngunit ang sabi ni Eliseo, papatayin mo ba ang binihag? Ang iyong binihag ng mga nabubuhay pa, binihag ng iyong taba? Kumuha ka ng inumin at ng makakain at pakainin mo silang lahat. At pagkatapos kung anong inutos ng propeta Eliseo, yun ang sinunod ng hari. At pagkatapos noon ay pinakain niya at pinainom yung mga kawal at ibinalik sa kampo ng Syria at hindi na muling nilusog ng mga kawal ng Syria itong si Eliseo at ang Israel. Yung mga kawal na nabulag doon at nakakitang muli ay hindi na lumusog sa Israel. Iyan po ang buod na binigay kong buod. At ang matatagpuan po natin sa mga hari sa 6:24 hanggang 33 ay ganito. Ang hari muli ay nagplano ng pagkupkob sa Samaria. Samaria po ito yung bayan ng Israel. At pagkatapos ay naglagay siya ng mga malalaking kampamento sa palibot ng Samaria. Kaya nga nagkaroon ng malaking tagutom sa Samaria. At pagkatapos nito ay lumabas ang hari. Pagkatapos na lumabas ang hari ay ibinubuod ko na lamang po mga kapatid sapagkat kulang po tayo ng oras. Pagkatapos na lumabas ang hari ay may nakita siyang sumisigaw na babae. Ang sabi ng hari, ang sabi ng babae mo na, sa kulolo, hari, tulungan mo po ako. Sabi ng hari ng Syria, saan mo kita matutulungan, babae? Dahil po sa pagutom, sinabi po ng kasama kong kapitbahay kong babae, na iluto namin ang aming mga anak. At ako po, yung anak ko ang una naming niluto. Aming pinakuluan siya, sabi sa Biblia. Pagkatapos sa aming kinain, at makaraan ng ilang araw, nang maubos na ang aking anak, ay yung anak naman niya ang aming pakukuluan at kakainin. Subalit, ayaw po niyang ibigay. At itinago sa akin yung kanyang anak. Nang lumuhang hari at nalungkot, at pagkatapos nito ay hinapak niya ang kanyang damit na suot. At siya ay nagsuot ng magaspang na damit na parang pagluluksanan.
At pagkatapos ay ang napagbunto na niya ng galit ay si Eliseo, kung bakit binuhay pa ni Eliseo yung mga kawal ng Syria na nahuli na sana nila. Kaya galit na galit siya at pinapuntahan si Eliseo doon sa bahay niya at pinapapatay ng hari si Eliseo. Subalit, chapter 7 hanggang 20, natunugan ni Eliseo yung binabalak ng hari. At pagkatapos ay inabangan niya ron ang mga sugo ng hari. Pati yung papatay sa kanya. At sabi, ang mga anak ng mga matay tao, bukas, sabi ni Eliseo, ay mabubuksan ng dungawan ng langit at aapaw ang biyaya sa Samaria at wala nang magiging pagkutong. Bukas na bukas din. Subalit hindi naniwala yung pinakapitan na nagsugo upang patayin si Eliseo. At ang sabi niya, kung bubuksan ba ng Diyos ang dungawan sa langit, mangyayari kaya yun? Nagdududa pa siya. Kaya sabi ni Eliseo, o bukas, sa ganito ring oras, magkakaroon ng malaking biyaya sa Samaria. Subalit, makikita mo yon, subalit hindi ka kakain ng magkapagkaing mapupunta sa bayan ng Israel. O kaya nga, ang kwento po ay meron pong 4 na kitongin. At sabi ng 4 na kitongin, dahil sa tagutom, sabi ng 4 na kitongin, kung tayo ay mananatili dito sa Israel, sa Samaria, tayo mamamatay sa gutom. Tayo ay magpunta roon sa kampo ng Syria. At kung patayin tayo ng mga Syria, tayo mamamatay lamang. Subalit dito, tiyak ding mamamatay tayo sa gutom. Kaya nagpunta yung 4 na kitongin doon sa kampo ng Syria. Subalit nagtaka sila sapagkat walang tao. Sa dami ng mga sundalong kumubkob sa Samaria ay wala man lang mga sundalo. Ang natira lang ay mga kabayo at mga asno. At yung mga tolda, iniwan pa para madaling tumakas. Yung pala ay nagpadala ang Panginoon ng mga huni, ng mga malaking hukbo ng kabayuhan at mga karo, basta parang isang malaking hukbo na sasalakay sa mga taga-Syria at natakot ang mga taga-Syria sa nakita nilang napakarami nilang ingay na naririnig. Kung kaya nagtakbuhan sila at sa pagmamadali nila ay iniwan na lang lahat yung kanilang kampamento. At nung makita ng mga kitonging ito na walang mga tao, ay pumasok sila sa isang tolda. Nakita nilang puro pagkain doon. Maraming mga ginto, maraming mga gandang kasuotan. Kinuha nila yun. At pumunta pa sa mga maraming tolda at ganoon din. Napakaraming pagkain. At pagkatapos napakaraming kasuotan, napakaraming ginto at pila. At pagkatapos, nang mabusog sila, sabi nila, hindi tama itong ating ginagawa. Halina at ibalita natin sa mahal na hari, sa hari ng Israel, ang malaking biyayang ito. O kaya nga, bumalik sila sa Israel at sinabi nila ito sa bantay pintuan ng hari. Sabi, hoy, kayong mga Darian, wala na ang mga kawal ng Syria. Nagsitaka sila na hindi namin alam kung anong nangyari. At pagkatapos ipagbigay, alam niyo to, napakaraming pagkain doon, napakaraming ginto, napakaraming mga pila, mga magandang suotan doon.
Tama-tama sa ating kagutuman dito. Marami doon, sobra-sobra pa. At pinakita nila yung kanilang mga dala sa mga taga-tanod pinto. At yung mga tanod pinto ay nagmamadaling pumunta sa hari ng kinagabihan. At pagkatapos ay lumabas ang hari at sinabi, hindi, ito'y bitag lamang ng mga taga-Syria. Na pagka tayo'y lumabas, tayo ay bibihagin nila at papatayin. Subalit, may nakapagpayo sa hari na bakit hindi natin siya sa ating mabuti? Magpadala tayo ron ng mga natitira nating 5 kabayo. 5 kabayo na lang ang natitira sa Syria. 2 karo, kaya pinaalis nila itong mga tauhan nila at sinundan ng mga taga-Syria. At nakita nga nila roon sa pagmamadali ng mga taga-Syria, naiwan pati yung mga damit, yung mga parang tarantang-taranta, yung mga taga-Syria na tumakbo sa takot. O kaya nga, walang natira roon sa kampamento ng mga taga-Syria. At bigla, pinuntahan ng mga kawal yung mga kawal ng Israel, yung kampamento ng Syria, at nakita nila, napakarami nga. At hindi lang yun, tinawag na nila ang buong bayan. Subalit, inutusan pala ng hari yung kapitan. Nagsabi na kung dubuksan ba ng Diyos ang durungawan ng langit, ito ba yung totoo? Ang sabi ni Eliseo, makikita mo ito, subalit hindi ka makakatikim ng pagkain o ng biyaya na bibigay ng Panginoon. So kaya nga, nung inutusan ng hari yung kapitan na yun na siyang magbantay sa pintuang daan ng hari, ay rumaragasan na yung mga tao sa gutom. Sa dami ng mga tao ay napakapakan siya at namatay. Ayun ang istorya, mga kapatid. Naging matagumpay ang Israel dahil sa pabalita ng nakita ng Israel, kung hindi, mamamatay sila ron sa gutom, kundi sa 4 na kitongin na ito na nagbalita ng gandang balita ng Diyos. At ang nakatutuwa, mga kapatid, kapag ginawa natin ang kagustuhan ng Diyos, na tayo rin ay magbalita, sapagkat napaka-iksi na ngayon ng buhay. Hindi ka paris noon na napakatagal ng buhay nila na maabot ng 100 taon. Balit ngayon sa atin ay 80, 90 ay nawawala na. Minsan pa nga ay 70 plus lang. Okay na. Napaka-ikli upang papalitaan natin ang mga tao ng magandang balita na ang Diyos ay may inila ang tahanan sa bawat isa sa atin, na ang Diyos ay may tinalagang tahanan sa atin. Doon, ang sabi ay, kapag tayo naligtas, ay pakilipat niya po. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparan na. Wala nang kamatayan, mga kapatid. Wala nang pagdadalamhati. Ang napakasarap alalahanin na sa ginagawa natin ito ay may buhay tayong walang hirap. Imagine niyo iyon na wala nang kamatayan at wala nang hirap. Sa saglit na buhay natin, totoo na ngayon ay namumroblema tayo. May iba-iba tayong mga problema sa buhay. Marahil may mabibigat na problema, may magagaan, may mabibigat. Maaaring ating kapamilya ay kalaban natin. Maaaring yung mga anak ay hindi sumusunod sa atin. Maaaring may mga problema tayong pinansyal. Maaaring may problema tayo sa ating mga asawa.
sa ating kapatid, sa ating mga kamag-anak, o anumang uri ng problema yan. Ang sabi ng Panginoon, pagdating naman natin sa langit, ay papahirin naman niya ang luha sa ating mga mata. Subalit ang tiyakong ating iiyak, mga kapatid, kapag ka ang ating katabi ay hindi man lang natin napabalitaan, hindi man lang natin napabalitaan na mayroong biyayang binigay ang Panginoon na higit kaysa kabusugan, higit kaysa anumang luna sa ating mga problema. Sapagkat doon sa kaharian ng Diyos ay wala ng hirap at wala ng problema. Nung si Mrs. White ay pangitay niyang siya'y nakarating sa langit, ay ayaw nang bumaba dito sa lupa. Ang sabi niya ay napakadilim ng mundo. Totoo yan. Napakaraming problema, napakaraming hindi ka pare sa langit ang pagdating niya, parang napakaginhawa. Ayaw niyang bumaba rito. Kaya sabi niya, ano ang tao? Ano ang may bibigay ng tao para sa kanyang buhay? Isa lang ang iniiling ng ating Panginoon. Ipabalita natin ang mabuting balita ng kaligtasan. At ako'y natutuwa sa balita. At ako'y tuwa kapag doon sa ating group chat ay makikita ko na si Brother Lerio, halimbawa, ay nakapagbalita. Meron tayong mabibinyagan. Merong kasanib sa ating paniniwala. At may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ay tuwa ang aking puso. Sapagkat ganoon din ang aming naging buhay noon. Nung ako'y nag-umpisa pa lang mangaral sa lugar na ito, ay ang aming ilawan ay mahasag pa. At pagkatapos ito ay kahoy pa. Yung pulpit ay yung nilagay lang na plywood na minsan pag namali ka ng tapak at madulas ka, matutumba ka pa. Sister Cecil, di ba? Subalit kayo na pinagpalan ng Diyos, tiles na, at maganda na mga ilaw. Noon kami ay yung gasera na merong gas, dito nagtsatsaga kami, ulanin at arawin. Ngayon ay napatunayan natin na madali nang ipabalita ang pabalita ng Diyos. So hindi naman natin makausap ng verbalan ay merong chat, may Facebook. Ibigay natin ang magandang pabalita ng Diyos sa kanila. At matuwa tayo sapagkat malulungkot din tayo kung bakit papahirin ng Diyos ang luha sa ating mga mata. Ay sapagkat minsan lang natin maaalala. Pagkatapos kanyang papahirin yun, maaalala natin ang ating kakilala, ang ating kaibigan, ang ating mga kapatid, ang ating mga kamag-anak na hindi natin napabalitaan man lang. O mas worse ay yung kasama na natin sa bahay, ay di pa natin mapag-atira ng pabalita. Iyon ang ating iiyak doon kapag tayo naligtas. Subalit hindi naman sila nakikita nating lalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy at nahihirapan na hindi man lang nakarinig ng pabalita ng Diyos. Kaya isa lang ang iniinig sa atin ng Diyos sa tanghaling ito. Ipabalita natin ang magandang kaligtasan ng Panginoon. Sapagkat pagdating natin sa langit na bayan ay hindi na tayo mamamatay. Wala nang pagdadalamhati doon, wala nang hirap, wala nang mga problema. Iyon ay habang panahon. Hindi ko masabing habang buhay sapagkat habang panahon yun. Sabi nga araw ay doon po tayo ng buhangin sa dagat at ating bilangin, tayo ba natin bilangin
simula pa lang yun ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo ay hindi natin may hasik man lang ang pabalita ng Panginoon, iyon ang papahiring ang luha natin doon. At ayun ang ating iiyak pagdating doon sa langit na bayan. Kaya may katanungan nga, there will be any crown in my crown. Meron bang corona sa aking corona? Kaya mga kapatid, pagdating natin dun sa langit na bayan, patutuwa tayo sa mga nailigtas natin ay magiging corona pa pala natin. Parang trophy na makukuha rin natin sa langit na bayan. O kahit wala ng trophy, kahit wala ng corona, ang mahalaga ay mapabalitaan natin sila ng magandang pabalita ng Panginoon. Sapagkat sa buhay ko, kung walang nagpabalita sa akin, di sana ako nakarating dito sa katotohanan ng aking tinatanggap ngayon. Ito ay utang ko sa nangaral sa akin at sa kabutihan ng Panginoon. Tanggapin man nila o hindi ang ating pabalita, ay bahala na ang Panginoon sa kanila. Ang mahalaga ay naipabalita natin sa kanila na may Diyos na nagmamahal, na may langit na bayan tayong patutunguhan. Iyon ay sapat na para i-cultivate ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. At sabay pagdating ng mga huling araw, makikita natin ang mga bunga ng ating pinagpagalan. Kaya purihin natin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Marami pa po akong gustong sabihin, balit oras na. Marami pa po naman tayong pagsasamahan, mga kapatid. At tandaan lang po nating lahat ng Panginoon kailanman ay hindi titigil na mahalin tayo. At sa mga problema na dumarating sa ating buhay, may kasama pa rin tayo, hindi tayo iiwan ng Diyos. Kapares po na nangyari sa akin, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Narito, nagpapatotoo sa inyong harapan na kundi dahil sa kabutihan ng Diyos, ako ay wala na ngayon dito sa inyong harapan. Hindi ko na po sasabihin pa ang hirap na aking dinaanan sa ospital. Ang akin na po masarap malalahanan na yung mga kabutihan ng Panginoon sa akin. Kaya kung kayo man ay nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon ngayon, na nakakaranas ng mga pagsubok, pagkat ang Panginoon din na nagbibigay ng pagsubok, subalit hindi nagbibigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Ang ibig sabihin lang po niya, huwag tayo magsawang tumawag sa Panginoon. Pinalangin po natin ang ating mga sarili at ipanalangin po natin ang ating mga kapwa-taong. Tayo lang po ang inaasahan nila ng pabalita na magandang pabalita ng Panginoon. Maraming salamat po. Maligayang araw ng Sabat po ulit, mga kapatid.